Malaking kawalan sa industriya ng pamamahayag ang pagpanaw ni Letty Jimenez Magsanok. Si Magsanok ang editor-in-chief ng Philippine Daily Inquirer sa loob ng 24 na taon. Isa rin siya sa magigiting na lumaban sa diktadoryang Marcos noong panahon ng martial law. May report si Dano Tingkungko. Isa sa mga haligi ng industriya ng pamamahayag sa Pilipinas, si Letty Jimenez Magsanok, ang editor-in-chief ng Philippine Daily Inquirer. Isa siya sa mga nagtatag at nagbinyag sa pangalang Inquirer na akmaraw para sa isang pahayagang isinilang sa mapanupil na panahon. Kahapon, bisperas ng Pasko, pumanaw si Magsanok sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City matapos ang halos 3 dekadang pamumuno sa premyadong pahayagan sa bansa. June 14, 1991 nang italaga ni Inquirer Founding Chair Eugenia Apostol si Magsanok bilang Editor-in-Chief ng Inquirer. 5 taon mula nang itatag ang pahayagan noong December 9, 1985. Siya ang unang babae at pinakamatagal na Editor-in-Chief ng pahayagan. Sa loob ng 24 na taon, pinamunuan ni Magsanok ang malalim na pagbabalita ng Inquirer sa mahalagang tagpo sa kasaysayan. Sa huling panayam sa kanya ni Inquirer reporter Tara Kismundo, ibinahagi ni Magsanok ang kanyang saloobin. Hindi raw niya itinuturing na trabaho ang pagpapatakbo niya sa Inquirer dahil ito raw ay nagbibigay sa kanya ng saya. Si Magsanok ay isang dekalibreng mamamahayag. Noong 1993, ginawaran siya ng Honor Medal for Distinguished Service in Journalism ng University of Missouri School of Journalism, kung saan siya kumuha ng graduate studies. Noong 2000, siya hinirang naman ng Business Week International Magazine bilang isa sa 50 Stars of Asia. At noong 2006, hinirang siya ng Time Magazine bilang isa sa Asia's Heroes of the Last 60 Years. Nagpaabot ng pakikiramay ang Malacanang sa pagpanaw ni Magsanok. Ayon kay Communications Secretary Sunny Coloma, si Magsanok ay isa sa mga naging instrumento para magtagumpay ang EDSA People Power Revolution. Kinilala rin ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang mga nagawa ni Magsanok nung siya'y patnugot pa ng Panorama at Mr. and Miss magazines. Ang dalawang pahayagang ito ay magiting na tumuligsa sa diktadurya nung martial law. Sa pagpanaw ni Magsanok, hindi matatawaran ang malaking ambag na kanyang iniwan. Hinubog niya ang kakaibang estilo ng Inquirer hanggang sa ito'y maging institusyon sa larangan ng pamamahayag. Sa bawat araw, ang Inquirer ang nagsisilbing tagalatag ng agenda sa lipunan sa kabila ng mga hamon ng nagbabagong teknolohiya ng media. The democracy that the Philippines is enjoying, it's gone beyond her paper, it's gone beyond the media institution. That's the legacy of LJN. Press freedom is something you fight for. Siya nasa forefront nun. Ilang beses siya pinatawag ng military. Wala, hindi niya pinapansin yun. Nung martial law, hindi siya nagpakita ng ano. She's the best journalism school that any journalist can attend. You can really learn a lot from her than attending maybe 6 years or 8 years of even postgraduate studies. Talagang by just observing her, how she handles the story. Pero ang pinakamahalagang aral daw na iniwan ni Magsanok ay ang paglalagay ng mukha sa bawat kwento. Isang uri ng pamamahayag na tumatak at patuloy na tumatatak sa kamalayan ng bawat Pilipino. Dano Tingkungko, GMA News.